Nagkakaroon ka ba ng kalituhan sa buhay mo ngayon? Yung parang walang direksyon, yung parang nag-iba ka, yung parang feeling mo humina ka physically, and then parang malungkot ka emotionally, at yung parang may mali sa sarili mo, sa relasyon mo, sa buhay mo. Pero bakit nararamdaman ito ng mga babaeng umiidad? Lalong-lalo na kadalasan ito yung mga edad 40 pataas, pero yung iba minsan maaga, 35 years old pa lang nararamdaman na nila ito o nararanasan na nila ito. Video na ito ay pag-uusapan natin yung siyam na mga senyales na dahan-dahang sumisira sa mga babaeng umiidad. Hindi ito para takutin kayo, kundi para unawain natin ano ba talaga ang nangyayari sa katawan natin at sa emosyon natin kapag umiidad na tayo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Shout out kay Norma Hernandez. Ayan, thank you so much sa suporta mo, Norma. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman po para lagi tayong magkasama tuwing meron tayong bagong video. Ayan, interesting po ang topic natin ngayon kasi pag-uusapan natin yung tungkol naman sa ating mga kababaihan, di ba? Pag-usapan natin yung mga pagbabago ng katawan ng babae kapag umiidad na tayo, 'di ba? Ito yung mga pagbabago na kadalasan hindi natin napapansin. Kaya pag-usapan natin 'yan kasi mamaya nararamdaman niyo na pala 'yan. Meron na pala kayong mga senyales na 'to at hindi niyo nararamdaman. Mas maganda na isa-isahin natin 'yan, i-analyze niyo yung sarili niyo kung nararamdaman niyo na 'to, meron na kayo nito, and then para ma-analyze ninyo at magawa ninyo ng action hangga't maaga, 'di ba? Kasi sa edad na ito, nating mga babae, 40 pataas, yung iba nga mas maaga, 35, minsan nararanasan na to, di ba? Dito kasi nagkakasabay-sabay yung mga pangyayari. Nandyan yung career, di ba? Yung pressure mo sa trabaho o sa career. Yung relasyon na matagal na kayo, parang boring na, di ba? Pumapasok yan. Nandyan yan sa mga ganitong edad. Pag-alis ng mga anak, o yung pressure mo dahil sa mga tuition fee, sa mga bayarin. O kaya naman kung maaga-aga ka nag-asawa, yun nga, pag-alis ng mga anak mo, pagkakaroon ng mga apo, di ba? Pagtanda ng mga magulang, nagkakasakit na yung mga magulang, inaalalayan mo pa. Eto pa, dadagdag, pagbabago ng katawan natin, ng hormones natin. Ayan. Kadalasan, tayong mga babae ang nauunang mapagod. Nauuna tayong mapagod dahil sa mga pagbabago ng ating katawan. Kasi alam ko, late yung mga lalaki na nakakaramdam ng mga ganito, yung andropause naman kung tawagin sa kanila. Medyo late sila, kaya nga minsan ideal yung medyo may edad sa'yo yung lalaki. Kasi kung magkasing edad kayo, tapos andito ka na sa stage na to, tapos yung lalaki wala pa, so yan, mamaya i-discuss natin paano mo yan haharapin, paano mo susolusyonan yung ganitong problema. Kaya ayan, wag na nating patagalin, pag-usapan na natin ang mga bagay na maaaring mag-contribute sa pagbabago ng inyong mood at maaaring makaapekto din ito sa inyong relasyon. Number 1, nagbabago ka. Hindi ka na kaparehas noong 20 years old ka pa lang o noong 30 years old ka pa lang. Iba na ang priorities mo, iba na ang pangarap mo, at iba ang mga limitasyon mo sa buhay. Pero yung pagbabago na to, natural lang to. Kasi nga umiidad tayo, nag-iiba na yung sitwasyon ng buhay natin, nag-iiba rin, marami nag-iiba. Isa-isahin natin yan. So kung noon, sarili mo lang ang iniintindi mo, ang priority mo lang ay mag-shopping, mag-travel, diba? Bumili ng bagong updated na cellphone, diba? Yung umaabot ka hanggang hating gabi sa gimikan. Kayang-kaya ng katawan mo, yung puyat, yung pagod. Pero ngayon, iba na. Iba na ang level ng energy mo. Hindi mo na kaya yung mga puyatan na yan. Hindi mo na rin masyadong bet yung mga gimmick-gimmick na yan sa gabi, di ba? Iba na rin ang priorities mo. Sila muna bago ikaw. So yan, ha? So yan yung number 2 natin. Madalas, sarili mo ang nahuhuli sa listahan, di ba? Inuuna mo ang pamilya mo, asawa mo,
mga anak mo, tapos kung may apo pa, di ba, mga apo mo, and then yung trabaho mo pa o yung negosyo mo. Hanggang sa isang araw, hindi mo nakilala ang sarili mo, hindi mo na alam ano talaga ang gusto mo, ano ang makakapagpasaya sa'yo. Dito nagsisimula yung pakiramdam na parang nalulungkot ka, parang may kulang, parang nalilito ka tungkol sa personalidad mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Actually, feel na feel ko yan kasi pinagdaanan ko yan. Parang last year o last 2 years, parang, alam mo yun, parang may kulang, parang wala akong na-achieve. Parang feeling ko, nalulungkot ako na wala namang dapat ikalungkot. Alam mo yan nung mga kaibigan ko. Parang, sabi ko, parang may araw na parang ang lungkot-lungkot ko, na parang may problema, na wala naman akong problema. Hanggang sabi ng kaibigan ko, ilang taon ka na nga. Ayun. Tapos sumagot yung OB-GYN niya na pinagdadaanan ko yan dahil sa edad ko. Okay? Okay, yung number 3 natin, ito na. Napapagod ka, hindi lang pisikal. Mga pagod na hindi kayang pawiin ng tulog. Halimbawa, pagod lang yan, itulog mo lang yan. O kaya, ibakasyon mo lang yan. Ito yung pagod na hindi nakukuha ng tulog at ng bakasyon. Ang tawag na dito, emotional exhaustion. Exhausted ka na. Pagod ka emotionally. So kahit itulog mo yan, paggising mo, pagod ka pa rin. Pagod pa rin yung pakiramdam mo. Kasi emosyon yung may pagod eh. Ito yung feeling mo matagal ka nang hindi pinapakinggan. Matagal ka nang hindi napapansin. Hindi priority. Diba? Actually, hindi naman natin to hinahanap Yung, diba, i-priority tayo. Kasi nga, natural sa ating mga babae na mag-intindi bilang nanay, bilang asawa, diba, nag-iintindi. So, hindi natin kadalasan hinahanap yung attention, yung priority. Pero importante kasi yun. Kalaunan, pag tagal-tagal, na-drain ka na, napagod ka na, bigla mo na lang naramdaman na pagod ako. Pagod na ako dito sa buhay na to, sa relasyon na to. Bigla mo siyang naramdaman, bigla mo siyang naisip. Kasi pagod ka na pala emotionally. Kasi puro ikaw ang nagbibigay. Yung cool, parang hindi mo naranasan yung ikaw naman yung i-priority, ikaw naman yung ganito. Kasi nga, ando na tayo, nagpapalaki tayo ng mga anak, nagpapaaral tayo, di ba? Nagtatrabaho tayo. Parang lahat, ang pakiramdam mo, ikaw lang yung nagbibigay. Ikaw yung labas ng pagod, ng emosyon. Tapos parang kulang yung bumabalik sa'yo. Kalaunan, pag tagal niyan, dyan mo yan mararamdaman. Ito na, yung number 4. Ito, kadalasan nga, ito, nai-ignore to hindi to napapansin. Diba? Minsan, ang sungit-sungit mo. Minsan, napaka-OA mo. Sa simpleng bagay lang, napaka-OA yung reaction mo. Minsan, may kinakatakutan kang hindi mo maintindihan. O minsan naman, nalulungkot ka nga nang wala ka namang dapat ikalungkot. Diba? Minsan, masama pakiramdam mo, may frozen shoulder ka, may hot flashes ka. Yung mga nararamdaman na kung hindi mo pag-iisipang mabuti kung ano ang nangyayari sa katawan mo, ay hindi mo ito mauunawaan ng basta-basta. Baka pumapasok ka na pala sa perimenopause, at sa hormonal shift, 'di ba? Nagkakaroon ka na ng hormonal imbalance, 'di ba? Nakakaapekto kasi ito sa ating self-confidence. Nakakaapekto rin ito sa libido natin, yung gana mo sa pakikipagtalik sa asawa mo at syempre yung mood mo. Nagsiswing nga yung mood mo, minsan masungit ka, minsan hindi, 'di ba? Tapos yung self-esteem mo bumababa, yung self-image mo parang hindi ganito yung image mo before, hindi mo mailabas yung dati mong ikaw, yung dating image mo, yung dating confidence mo, parang nawawala, di ba? Pero kadalasan, hindi ito naipapaliwanag sa ating mga kababaihan, lalo nung araw, di ba? Pero ngayon, may internet na, di ba? Madali nang mag-research tungkol sa mga bagay na ganito. Yung mga babae naman na binabaliwala itong mga symptoms na to, baka mapagkamalan nyo na may mali sa inyo, may mali sa sarili nyo, na hindi nyo namamalayan na talagang normal na sa ganitong edad tayong mga babae, dumadaan tayo sa ganitong pakiramdam. Kaya kung aware ka, nakagawa ka ng mga paraan para maiwasan ito or mabawasan man lang yung mga senyales na ito ng perimenopausal at saka itong mga hormonal changes na to, diba? Kumbaga,
makokontra mo siya in a positive way. Ayan, ito pinakamatindi to, yung number 5. Maraming relasyon ang nasusubok sa panahong ito. Hindi dahil biglang nag-iiba yung ugali mo o naging masama ang dating mo sa asawa mo o sa pamilya mo, kundi dahil may nagbabago sa babae. May nagbabago nga sa atin, sa katawan natin at sa emosyon natin. Sa katawan, yun nga yung mga pagbabago dahil sa perimenopausal at saka yung hormonal shifting, diba? Mahaba-habang usapan tong mga senyales ng perimenopausal, ibang topic to. Emosyon naman yun nga, yung pagod tayo emotionally dahil sa dami ng responsibilidad sa ganitong edad. Okay? Magkakasabay kasi nating hinaharap to, yung pagbabago ng katawan natin at yung pagod natin emotionally sa ganitong stage, kaya mahirap. Kung nasa ganito kang sitwasyon, mainam na ipaliwanag mo ito sa asawa mo para alam niya at hindi siya nanghuhula na nagbago ka na o baka na-fall out of love ka na sa kanya. Tapos dahil dito, yung ibang lalaki, akala, 'di ba, maghahanap ng atensyon sa ibang babae. So diyan nagsisimula na nasisira yung relasyon. Kaya maganda talaga upuan niyo yan, ipaliwanag mo, humingi ka ng suporta na ganito ang nararamdaman ko, ganitong edad na ako, or magpatingin ka sa OB/GYN para makita mo ano talaga ang problema, baka merong support na binibigay para sa hormones, 'di ba? Para masuportahan yung mga senyales ng perimenopausal mo, makabawas dun sa nararamdaman mo physically. Yung number 6 natin, kapag ka nakarealize ka naman, sarili mo naman na yung uunahin mo, palagay ng malalaki na yung mga anak mo, may kanya-kanya ng buhay or kaya na nilang tumayo sa sarili nila, hindi mo na kailangang asikasuhin. And then darating na yung panahon na sasabihin mong magsisimula ka naman para sa sarili mo kasi sasabihin mo, pagod na ako, hindi na ako okay. Kailangan ko na talaga ng oras para sa sarili ko. Dito, makakarinig ka pa na baka may magsabi o baka mismong asawa mo ang magsabi sa'yo na nagbago ka na ha, nagbabago ka na. Huwag mong intindihin. Kung ano man ang marinig mo, ang importante, harapin mo ang mental health mo at ang kalusugan ng katawan mo kung dumadanas ka sa stage na to. Kung sa asawa mo naman, ipaliwanag mo, humingi ka ng suporta, humingi ka ng pangunawa. Ang tanong ko sa'yo, halimbawa, dinadanas mo tong mga dinidiscuss natin na to, itong sitwasyon na to, itong mga nararamdaman na to. Kapag ba ipinaliwanag mo to sa asawa mo, sa palagay mo ba ay susuportahan ka niya? Pa-comment below. Thank you. Okay, yung number 7 natin, kawalan ng direksyon. Kapag natapos mo na yung mga obligasyon mo at magsisimula ka na para sa sarili mo, nagdesisyon ka na para sa sarili mo, dito medyo medyo nagkakaroon ng kalituhan dahil hindi mo na alam paano at saan ka magsisimula para sa sarili mo. Maitatanong mo siguro sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong gawin? Diba? Para kang nagsisimula uli. Diba? Ano talaga? Kasi nga, parang ilang dekada na puro ang iniintindi mo ay iba. Ngayon, sarili mo naman. So, ngayon, nangangapa ka ngayon, saan ka magsisimula? Ito yung, okay, sabihin na natin, meron kang naisip para sa sarili mo. Pero, kaliwat kanan naman ang i-consider mo para lang magawa mo yung gusto mo para sa sarili mo. Example, halimbawa, gusto mong tumira sa farm. Ang problema, i-consider mo yung asawa mo. Paano kung ayaw niya? Diba? Pangalawa, ay malayo. Mapapalayo ako sa mga anak ko, sa mga apo ko. Diba? Pero ito talaga yung gusto mo. Diba? Ito talaga yung gusto mong gawin para sa sarili mo. Pero, nahahati ka. Diba? Ang dami mong i-consider. Bago mo masunod yung gusto mo, halos hindi mo rin magawa dahil sa dami nga ng dapat mong i-consider. Hanggang sa kalimutan mo na lang, wag na nga lang, di ba? Wala na akong maiisip na sagot kung anong dapat na gawin ko para sa sarili ko. Dito pumapasok yung kalungkutan. Yung feeling mo na parang may kulang. Yung feeling mo na parang may pagkabigo. Di ba? Parang hindi ka masaya. Di ba? So hanggang sa wag na nga lang, mananahimik ka na lang at susunod ka na lang sa agos ng buhay kung anong nangyayari araw-araw, di ba? Okay, yung pangwalo naman natin, ito, yung kalungkutan na, yun nga,
kinikimkim mo lang, tahimik lang pero may kalungkutan. Ito yung pwedeng may asawa ka, pwedeng may mga anak ka, pwedeng may mga apo ka, may trabaho, may negosyo, maunlad naman. Pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin, pakiramdam mo parang may kulang pa rin sa'yo. Ito yung hindi mo maipaliwanag bakit mo nararamdaman. Kasi nga, naghahalo sa edad natin na to, ay naghahalo yung emotional na pagod at yung pagbabago sa katawan natin. And then yung number 9 natin, hindi ito failure, okay? Ang edad na ito ay hindi katapusan ng mundo, no? Yung parang wala ng pag-asa, kundi ito ay normal na pinagdadaanan ng mga babaeng umiidad. Kaya maging matalino sa pag-handle ng sitwasyon na ito. Maraming advantages ang pag-edad, lalo na kung malalagpasan mo ito ng maayos, ng may dignidad. Kapag na-manage mo ng maayos yung paglipas nitong mga senyales na ito, marami kang matututunan na maibabahagi mo ito sa mga kabataan. Ayan, so natapos na natin yung mga senyales na pwedeng nag-struggle tayo sa ganitong edad. Kung ikaw ay lampas 40 at pakiramdam mo ay may kulang, may masakit sa katawan, ginigising ka lang ng mga senyales na ito para gumawa ka ng paraan para malagpasan mo ito ng maayos, ng masaya, at ng hindi maaapektuhan ang relasyon mo sa asawa mo at sa pamilya mo. Kung sa tingin mo talagang hindi mo ma-handle itong mga nararamdaman mo na to, humingi ka ng suporta sa asawa mo at sa professional kung kinakailangan. Maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa akin sa video na ito. Sana makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you!